Ka-Express, malaking balita para sa lahat ng Pinoy basketball fans. Ang pinaka-hinihintay na update tungkol kay Kai Sotto ay lumabas na at mukhang mas malinaw na ang kanyang timeline. Ayon sa medical report at team insiders, steady ang progress ng kanyang ACL recovery at posible siyang makabalik bago matapos ang taon. At kung papalarin, sakto ang timing ng kanyang pagbabalik. November, laban ng Gilas Pilipinas kontra Guam sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Matatandaan na hindi nakalaro si Kai sa mga nakaraang window dahil sa seryosong injury. Malaking dagok ito sa Gilas, lalo na't kinailangan nilang dumiskarte sa frontcourt gamit sina AJ Edo, Chapit Aguilar at Junmar Fajardo. Bagamat lumaban ng husto ang tropa, ramdam ang kakulangan ng taas at rim protection, nahatid sana ng 7-3 na si Kai. Kaya kung makakabalik siya ngayong November, malaking boost ito para sa kampanya ng ating national team. Hindi basta-basta ang laban kontra Guam. Kahit itinuring na mas mababang rank ang kalaban, hindi dapat maliitin ang kanilang bilis at outside shooting. Noong nakaraang qualifiers, muntik na ring gulatin ng mga island teams ang ilang malalakas na bansa. At ang pagbabalik ni Kai ay hindi lamang dagdag opensa at depensa, kundi moral booster din para sa buong koponan at mga fans. Sa kasalukuyan, nakafocus si Kai sa kanyang rehabilitation program sa ilalim ng mga expert. Ang mga video na lumabas mula sa kanyang training ay nagpapakita ng positibong senyales, mas mabilis ang galaw, mas kontrolado ang hakbang, at mas matatag ang tuhod. Kung magtuloy-tuloy ang recovery, handa niyang isuot muli ang Gilas jersey at itaas ang bandera ng Pilipinas. Ka-Express, ito na kaya ang turning point? Kung magbabalik si Kai sa November, may malaking chance ang Gilas na makabawi at mandala ng mensahe sa buong Asia. Handa na ulit ang Pilipinas. Ka-Express, malaking sigla ang dala ng balitang ito. Posibleng bumalik si Kai sa aksyon bago matapos ang taon at sakto ang timing dahil target ng Gilas na bumawi kontra Guam sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ngayong Nobyembre. Matatandaan na noong nakaraang window ng qualifiers, matindi ang dagok na tinamo ng Gilas nang mawalan sila ng rim protector at towering presence dahil sa ACL injury ng 7'3" big man. At dahil dito, kinailangang umasa ang kupunan kina AJ Edo, Junmar Fajardo at Chapit Aguilar para punan ang gap. Bagamat malakas ang kanilang kontribusyon, ramdam pa rin ang kakulangan sa shot blocking at intimidation factor na hatid lang ni Kai. Ayon sa insiders na malapit sa kampo ni Kai, tuloy-tuloy ang kanyang rehab program at maganda ang naging progress. Nakita na siyang gumagawa ng on-court drills mula sa controlled shooting, light footwork exercises, hanggang sa mas dynamic na galaw tulad ng lateral slides at post-up drills. Ang pinaka-importanteng obserbasyon, mas magaan na ang hakbang at mas tiwala na siya sa kanyang tuhod, senyales na unti-unti nang bumabalik ang kanyang kumpiyansa. At ang laban kontra Guam sa November ay magiging crucial para sa Gilas. Huwag maliitin ang Guam, isang koponang kilala sa matuloy na ball movement at deadly perimeter shooting. Sa nakaraang mga taon, muntik na rin nilang gulatin ang ilang powerhouse team sa rehiyon. Kaya't ang pagkakaroon ng towering presence ni Kai ay hindi lamang depensa laban sa kanilang slashers, kundi malaking abala rin sa outside shooters dahil mapabago ang kanilang tira kapag may 7'3" na bantay sa ilalim. At bukod sa height advantage, malaking moral boost din ang pagbabalik ni Kai. Ang kanyang pangalan ay simbolo ng bagong henerasyon ng Pinoy basketball, bata, matangkad at may international exposure. Ang makita siyang muling magsuot ng Gilas jersey ay tiyak na magbibigay ng dagdag ng lakas ng loob, hindi lamang sa kanyang mga kakampi kundi lalo na sa milyong-milyong fans na nag-aantay sa kanyang pagbabalik. Ang tanong ngayon, sapat ba ang oras para maabot ni Kai ang 100% bago ang November? Ayon sa medical staff, kung walang maging setback, posible siyang makabalik at makapaglaro ng limited minutes para unti-unting maibalik ang kanyang game shape. At para sa isang laban kontra Guam, kahit 15 to 20 minutes lang mula kay Kai, ay game changer na agad. Ka-Express, sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw ang pag-asa. Darating ang November at posibleng kasama na ulit sa linya ng Gilas ang pinakamalaking Pinoy baller sa kasaysayan. At kung mangyayari ito, hindi lang simpleng laban kontra Guam ang abangan, ito ang magiging simbolo ng muling pag-angat ng Gilas sa buong Asia. Kung babalikan natin ang huling pagkikita ng Gilas at Guam, malinaw ang problema. Hirap ang Pilipinas sa depensa laban sa mabilis na ball rotation
at tirada mula sa labas ng mga shooters ng Guam. Sa kakulangan ng towering rim protector, madali silang nakalusot sa paint at nakahanap ng open looks mula sa perimeter. Kaya ngayong November, malaking tanong, maapektuhan ba ng pagbabalik ni Kai ang dynamics ng laro ito? Unang-una, kailangang tandaan ang playing style ng Guam. Hindi sila gaanong malalaki, pero bumabawi sila sa bilis, energy at perimeter shooting. Kadalasan, gumagamit sila ng 4-out, 1-in system para buksan ang lane. Sabay kick-out sa shooters kapag collapse ang depensa. Kung walang rim protector, siguradong madaling makakuha ng puntos. Pero kung may Kai sa ilalim, mababago ang equation. Ang simpleng presensya niya sa shaded area ay puwersang magpapabago ng desisyon ng mga slashers. Either bitawan ang bola ng mas maaga o umatras at subukan ang low percentage shot. Pangalawa, malaking tulong din si Kai sa rebounding. Isa sa mga weaknesses ng Gilas sa mga nakaraang laban ay ang second chance points. Kahit may Junmar Fajardo at AJ Edo, kulang pa rin minsan sa mobility para makipagsabayan sa mas maliliit at mas mabilis na forwards ng kalaban. Si Kai dahil sa kanyang height at wingspan, kayang sakupin ang mas malaking area para makuha ang mga loose balls at defensive rebounds. Pangatlo, hindi lang depensa ang ambag ni Kai. Sa opensa, magiging mas versatile ang Gilas kapag may towering options sa loob. Kung ma-establish siya sa low post, pwedeng magbigay ng inside-out offense ang Gilas, kick out kay Sergio Perez, Calvin Oftana o Dwight Ramos para sa open threes. At kung masyadong focus ang Guam sa kanya, mas nagiging maluwag ang spacing para sa slashing guards. Pero hindi rin pwedeng kalimutan na galing sa injury si Kai. Mahirap asahan agad na babalik siya ng 30-minute workload. Pinaka-practical na plano, unti-unting i-integrate siya sa rotation, sigurado mga 15 minutes off the bench, enough para maging defensive anchor at momentum changer. Ang maganda rito, may established bigs pa rin ang Gilas sa katauhan ni Junmar Fajardo at AJ Edo, kaya't hindi kakailanganing pilitin agad si Kai. Psychologically, malaking factor din ang pagbabalik ni Kai. Ang mga kalaban, lalo na ang Guam, alam ang presence ni Kai. Hindi lang ito tungkol sa puntos o rebounds, kundi sa intimidation. Ang bawat atake sa paint ay may dagdag na pressure kapag may 7-3 na bantay. At para sa Gilas players naman, iba ang confidence kapag may towering teammate na kayang magbura ng mali sa depensa. Well, sa madaling salita, hindi lang simpleng comeback ang usapan. Ang pagbabalik ni Kai sa November laban sa Guam ay magiging turning point sa kampanya ng Gilas. Isang laban na hindi lang tungkol sa panalo, kundi sa mensahe, handa na ulit ang Gilas na lumaban ng buo sa buong Asia. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.